Ayan, may kakalikutin tayo guys, isang printer Epson L121. So, shoutout naman natin yung para tong elementary school. Bali, 5 yung ayusin nating printer. Uunahin lang natin itong Epson L121. Bali, ang problema nito mga kalikot sa kanyang printout. Tapos, sabi ni ma'am may tumatagas. So, yan yung i-check natin mamaya mga kalikot. So kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang suporta ng ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Unang gagawin natin, baklasin muna natin itong printer mga kalikot. Check natin dito, baka may tagas siya. So linisin natin lahat mga kalikot, pati dito sa kanyang waste tank. Ayan, may tagas nga oh. Ayan mga kalikot, so linisan muna natin bago natin i-troubleshoot para hindi madumihan itong ating mesa. Hugasan muna natin yung kanyang waste tank. So dito nga sa baba niya, ayan o, tumagas na. Try muna natin mag print mga kalikot, magno-nozzle check tayo. Check natin yung printout niya kung may problema. Sabi ni ma'am yung black ata, ayun. So yung black nga yung may problema mga kalikot. Ayan o. Kulang yung mga pattern niya, pero yung colored okay naman. Try muna natin na i-cleaning. Lagay muna natin yung kanyang waste tank. Wag muna natin ilagay yung pad niya kasi pinapatuyo muna natin. So kailangan ikabit muna natin itong waste tank niya. Baka kasi tumagas doon sa likod. I-head cleaning muna natin. Tapos update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na siya nag-cleaning. Baklasin pala muna natin mga kalikot. Check natin yung damper niya, baka walang laman. Kaya ganito yung printout ng black niya. So baklasin ko muna. Check natin yung black damper niya. Ayan mga kalikot oh, kunti lang yung laman niya. Pasipsipan natin ng syringe mga kalikot. Ito guys, pwede nyo naman ibalik to kasi wala naman siyang halong ibang kulay. Pwede natin ilagay dun sa ink tank niya kasi sayang din naman. I-cleaning ulit natin. Yan, tapos update ko na lang kayo mamaya ulit kapag okay na yung printout niya mga kalikot. Ayusin lang natin yung printout niya. So yun lang yung problema niya dun sa black na printout niya. Kulang yung pattern niya. So yun yung ayusin natin mga kalikot. Baklasin natin yung kanyang print head mga kalikot. Na-try na natin siya nag-nozzle check. Medyo umimprove naman konti, pero marami pa rin siyang kulang na pattern. Baklasin muna natin yung print head, tapos bubugahan natin yung kanyang black section doon sa kanyang print head. Check natin kung baka barado nga siya.
Update tayo mga kalikot, bali nasubukan na natin siya. Ito na yung print niya mga kalikot. Barado talaga yung sa block niya. Pero medyo tumino lang siya konti. Ito yung mga print niya mga kalikot oh. Ayan oh. May hairlines yung block niya. So bali nakailang cleaning na tayo, tapos nagsuction na rin tayo dito sa kanyang print head. So same pa rin mga kalikot. Pero kahit papaano naging okay yung block niya. So dati kasi ito ganyan yung print niya. So nung nag-cleaning tayo, tapos nag-suction tayo dito, bali binugahan natin yung kanyang print head. May mga bara talaga sa butas ng print head niya mga kalikot. Pero konti lang mga kalikot. Hindi katulad nung una, yung block niya halos kalahati lang yung napiprint niya doon sa pattern. So ngayon buo na siya, parang isang pattern lang ata yung may sira. So try natin para at least makita nyo rin yung pinagbago niya. So hindi pa kasi tapos yung pang cleaning natin ng print head. So may mga parts pa tayong kulang. Tapos marami rin tayong ginagawa, kaya hindi natin matapos-tapos yung pang cleaning natin ng mga print head, lalo na sa mga L series. So kahit papano naging okay yung kanyang block mga kalikot. So sa mga colored niya naman okay naman. Ayan o. Okay yung colored niya, kaso yung black lang yung may problema. May bara yung butas ng print head niya. So try natin mag nozzle check para at least makita nyo rin mga kalikot. Ayan, ayusin lang natin yung camera natin. Ayan siya mga kalikot oh. Doon sa block niya, ayan yung isang pattern niya. May problema pa. Pero yung color niya okay naman mga kalikot. Ayan. So sa text naman, ayan. So klaro naman. Tapos nakausap rin natin yung may-ari. Pwede na rin daw kasi puro text lang naman yung ipiprint niya. Pwede naman siya mag-print ng colored, kaso halatado yung hairlines. So try natin. Magpiprint tayo ng colored. Ayan siya mga kalikot oh. Yung black niya may mga hairlines. So yan lang yung problema niya. Pero kapag text mga kalikot, okay naman yung print niya. So try natin. Ayan, so text yung piniprint niya. Bali pagtsatsagan na lang daw ng may-ari. Ayan. Okay naman kapag text. Ayan oh. Tapos nakausap na rin natin yung may-ari. Okay lang daw na ganun yung print niya. Siguro kapag parati niyang pinagpiprintan, baka magiging okay din, tapos lilinis yung print niya mga kalikot. Bali ilang buwan daw ata ito na hindi niya ginamit, kaya siguro na tuyuan yung kanyang print head. So kaya kayo guys, kapag may mga printer tayo, kahit once a week lang magprint kayo ng isa or dalawang copy para hindi matuyuan yung pinaka head niya, yung mismong nagpiprint. Kasi kapag natuyuan yon, lalo na ngayon sobrang init, madaling matuyo yung ink dun sa head niya. So kapag natuyuan yan, syempre babara na yung daluyan ng mga ink niya mga kalikot dun sa kanyang print head. So kailangan magprint rin tayo kahit once a week lang para hindi matuyuan yung kanyang print head. Okay, so hanggang dito na lang siguro yung video natin para dito sa ating printer Epson L121. So kahit papano naging okay yung kanyang black mga kalikot. Hindi katulad nung una, kalahati lang yung napiprint niya doon sa black niya. Kalahating pattern lang. So kahit papano naging okay yung kanyang mga pattern. Isang line lang yung may problema. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Sana suportahan nyo yung ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page na rin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Tapos pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.